Magandang umaga, class! Ang ating tatalakayin ngayon ay ang sukat at tugma ng tula. Ano nga ba ang sukat? Ang sukat, ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na binubuo sa isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Tulad halimbawa ng isda. Isda, ito ay may dalawang pantig. Isda ko sa Mariveles. Ito ay may 8 pantig. Dumako naman tayo sa mga uri ng sukat. Una, wawaluhin. Halimbawa nito ay isda ko sa Mariveles na sa loob ang kaliskis. Meron itong 8 pantig sa bawat taludtod. Ikalawa, lalabid-dalawahin. Halimbawa, ang laki sa layaw karaniway hubad. Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Meron itong 12 pantig sa bawat taludtod. Ikatlo, lalabing-animin. Halimbawa, say-saring bungang kahoy, hinog na at matatamis. Ang naroon sa loobang may bakod pa ang paligid. Kung bibilangin ito, meron itong 16 na pantig sa bawat taludtod. Pang-apat, lalabing-waluhin. Halimbawa, tumutubong mga palay, gulay, at maraming mga bagay. Naroon din sa loobang may bakod pang kahoy na malapay. Kung bibilangin mo ito ay mayroong 18 pantig sa bawat taludtod. Ngayon naman, dumako tayo sa mga saknong. Kapag 2 linya, tinatawag itong couplet. Kapag 3 linya, tinatawag itong tercet. Kapag 4 na linya, tinatawag itong quatrain. Kapag linya, ito ay tinatawag na quintet. Kapag 6 na linya, tinatawag itong sislet. Kapag 7 linya, ito ay septet. At kapag 8 linya, tinatawag itong octave. Ang couplets, tercets, at quatrains ay madalas na ginagamit sa mga tula. Dumako naman tayo sa ang untol o sesura. Ito ay katutubong tigil sa pagbigkas sa dulong pantig ng isang pangkat ng mga salitang may iba't ibang pantig sa loob ng isang taludtod. Ang salitang sesura ay mula sa Espanyol na salita na cesura. Ito ay kadalasang ginagamit sa pang-akademikong konteksto lamang. Ang kahulugan ng sesura ay isang pahinga sa pagbigkas o pagbasa sa tula o talata. Ito ay maaaring isang kuwit o 2 slash na linya. Sa Scanshan verse naman, ang modernong marka na ginagamit ay dobleng patayong bar. Upang mas maunawaang mabuti ang sesura, nasa ibaba ang halimbawa ng paggamit nito. Tandaan na kailangang huminto ng saglit o magpahinga sa marka. Halimbawa ng sesura. Masaya ang lahat, puso'y nagagalak. Malayo ang tingin, malalim ang isip. Tignan mo ang langit, puno ng bituin. Mga matang may kislap, pag-ibig ay bakas. Pagmamahal sa'yo, wagas hanggang dulo. Dumako naman tayo sa tugma. Ang tugma, ito ay isang katangian ng tula na hindi angkin ang mga akda sa tuluyan. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasintunog. Lubha itong nakakaganda sa pagbigkas ng tula. Ito ay nagbibigay sa tula ng angkin nitong himig o indayog. Magandang umaga, class. Ngayon naman, ating pag-aaralan ang tungkol sa mga uri ng tugma. Una, ito ay hindi buong rima or assonance. Ano nga ba ang hindi buong rima or assonance? Ito ang paraan ng pagtutugma ng tunog na kung saan ang salita ay nagtatapos sa patinig. Kung mapapansin natin, class, ang patinig or vowels ay magkakatugma, ngunit ang mga katinig or consonants ay hindi. Sa madaling salita, ito ay tugmaan ng mga tunog ng patinig sa loob ng isang salita o parilala, ngunit hindi tugma ang mga tunog ng katinig. Halimbawa, makikita natin ang isang halimbawa na mahirap sumaya ang taong may sala.
Kapag ka ang tao sa sayay nagawi, minsay nalilimot ang wastong ugali. Para masabing may tugma sa patinig, dapat pare-pareho ang patinig sa loob ng isang saknong o dalawang magkasunod na salita. Matitignan natin class sa unang paragraph ay magkatulad ang dalawang saknong na nagtatapos sa letrang A. Narito pa ang isang halimbawa class. Sa mga salitang buhay at kulay, mapapansin na ang mga tunog ng patinig na U at A ay magkatulad, ngunit ang mga katinig ay magkaiba. Sa mga salitang tao at puno naman, ang mga tunog ng patinig na A at O ay magkatugma, ngunit ang mga katinig ay hindi. So, ang assonant class ay madalas ginagamit sa tula at prosa upang magbigay ng musika o ritmo sa mga linya at upang magdagdag ng karagdagang kahulugan o damdamin sa isang teksto. Hindi tulad ng buong rima na kung saan ang parehong mga patinig at katinig ay tugma, ang assonance naman ay nagbibigay ng mas banayad at mas masining na epekto. Ngayon naman class, dumako tayo sa pangalawang uri ng tugma. Ito ang kaanyuan or consonants. Ano nga ba ang kaanyuan or consonants? Ito ang paraan ng pagtutugma ng tunog na kung saan ang salita ay nagtatapos sa katinig. Sa madaling salita class, ang kaanyuan or consonants, ito ay mga tugmaan ng mga tunog ng katinig na madalas na makikita sa dulo, gitna o simula ng mga salita o parilala, habang ang mga tunog ng patinig ay hindi magkakatugma. Ang unang lipon ng mga salitang nagtatapos sa B, K, D, G, P at ST. Tulad halimbawa na lamang, malungkot balikan ang taong lumipas, nang siya sa sinta ay kinapos palad. Sa ikalawang lipon, mga nagtatapos naman sa T, M, N, G, R, W, at Y. Narito naman ang isang halimbawa, sa pupo ang noo ng kaliwang kamay na hindi matingnan ang sikat ng araw. Ngayon naman class, dumako na tayo sa kariktan. Ano nga ba ang kariktan? Ito ay kailangang magtaglay ang tula ng maririkit na salita upang masiyahan ang mambabasa, gayon din mapukaw ang damdamin at kawilihan. Sa madaling salita class, ang kariktan ay isang makabuluhang salita na sumasaklaw sa iba't ibang anyo at aspeto ng kagandahan. Hindi lamang ito limitado sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa moral, espiritual at kultural na dimensyon. Ang paggamit ng salitang ito ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa iba't ibang uri ng kagandahan na makikita at mararamdaman sa ating paligid. Tulad halimbawa sa kariktan ng pisikal na kagandahan. Halimbawa nito class, sa gitna ng hardin, ang kariktan ng rosas ay namumukod tangi na para bang isang hiyas na nagliliwanag sa liwanag ng araw. Sa kagandahang moral o spiritual naman class, halimbawa nito, ang kariktan ng kanyang kalooban ay makikita sa kanyang walang sawang pagtulong sa mga nangangailangan kahit na siya mismo ay may pinagdadaanan. Ngayon naman class, dumako tayo sa talinghaga. Ano nga ba ang talinghaga? Ito ay tumutukoy sa paggamit ng matatalinghagang salita at tayutay. Narito ang halimbawa class. Ang kanyang mga mata ay bituin sa kalangitan. Ang kanyang ngiti ay kayang magpigil ng oras. Ang kanyang talino ay parang kay Einstein. Sa ilalim ng puno, ang kanyang mga lihim ay nagkukubli. Ang hangin ay humahagulgol sa gabing tahimik. Ngayon naman, dumako tayo sa tayutay class. Ano nga ba ang tayutay? Ito ay ang paggamit or pagwawangis, pagtutulad, pagtatao ang ilang paraan upang ilantad ang talinghaga sa isang tula. Ito rin ay nagbibigay ng masining at mas malalim na kahulugan sa ating mga pahayag. Sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng tayutay, nagiging mas makulay at makabuluhan ang ating wika na nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at damdamin. Ang paggamit ng tayutay class ay isang mahalagang kasangkapan sa panitikan, tula at iba pang anyo ng pagsulat at pagsasalita.
Ang pangalawa naman class, ito ay anyo. Ito ang forma ng tula. Ang salitang anyo din class ay maraming kahulugan at aplikasyon, depende sa konteksto kung saan ito ginagamit. Mula sa pisikal na itsura hanggang sa mga instruktura ng iba't ibang disiplina tulad ng panitikan, agham, musika at iba pa. Ang anyo ay nagbibigay ng mas maganda at malalim na pag-unawa at kahulugan sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ang pagkilala sa iba't ibang anyo ay mahalaga upang maunawaan ang kalakhan at detalye ng mundo sa ating paligid. Ang ikatlo class, ito ay atono or andayog. Ito ang diwa ng tula. Ang tono at indayog class ay mahalagang elemento sa iba't ibang anyo ng komunikasyon at sining. Ang tono ay nagpapahayag ng damdamin at saloobin, habang ang indayog naman class ay nagbibigay ng ritmo at daloy. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng tono at indayog, ang isang mensahe ay nagiging mas epektibo, masining at makahulugan. At ang pang-apat class, ito naman ay ang persona. Ito naman ay tumutukoy sa nagsasalita sa tula, sa una, ikalawa at ikatlong panauhan. Ang persona class ay nagsasalita sa loob ng isang akda. Sa psikolohiya, ito ay ang pampublikong anyo ng ipinapakita natin sa marketing. Ito ay representasyon ng target ng customer. Sa teatro naman at pelikula, ito ay ang character na ginagampanan ng aktor. Sa social media naman class, ito ay ang imahe o pagkakakilanlan online. At sa filosofiya naman, ito ay ang konsepto ng sarili o pagkatao. Ang pag-unawa sa iba't ibang kahulugan ng persona ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa mundo sa ating paligid. Ngayon naman class ay dumako na tayo sa malayang taludturan. Ano nga ba ang malayang taludturan? Ito ay tulang hindi sumusunod sa bilang ng paring, walang sukat at tugma o sintunog. Ngunit dapat mananatili ang kariktan nito at ito dapat ay gumagamit ng matatalinghagang pahayag. Ito rin ay sakop na tinatawag na free verse poetry sa English. Ito rin ay anyo ng tulan ay pinakilala ni Alejandro G. Abadilla at ito din ay madalas gamitan ng malayang taludturan o tula sa tuluyan ng mga makata upang ipahayag ang isang masidhing damdamin mula sa puso, isipan at sa mayamang imahinasyon. Ito ang isang halimbawa na malaya ako sa mga pangarap ni Cruz Luis Tampiong. Ang blankong berso naman class, ito ay ang blankong berso o ditugmang taludturan ay isang popular na uri ng panitikan sa Inglaterra noong taong 1957. Tinutukoy nito ang mga tulang may sukat ngunit walang tugma, magkakaparehong tunog ng mga salita. Ito din ay kaiba sa iba pang uri ng pagsulat ng tula sapagkat nakasanayan ang pagsusulat ng may tugma ang bawat dulo ng mga taludtod. Sa madaling salita class, ang blankong berso ay nagbibigay daan sa makata na magpahayag ng kanyang mga idea at damdamin ng walang limitasyon ng tugma, ngunit may instruktura pa rin ng metrical pattern. Ito ay nagbibigay ng balanse sa pagitan ng kalayaan sa pagsulat at disiplina sa anyo na nagre-resulta ng mga likhaing may lalim at kagandahan. Ang paggamit ng blankong berso class ay nagpapakita ng kasanayan ng isang makata sa paglikha ng ritmo at musika sa loob ng tula kahit na walang tugmaan.